In order that the work may go forward in all its branches, God calls for youthful vigor, zeal, and courage. He has chosen the youth to aid in the advancement of His cause. To plan with a clear mind and execute with courageous hand demands fresh and crippled energies. Straight from the Hope Channel studio, I am Nicole. I am Roms, And we are so glad to have you join us tonight. To all our Kapaglaoms all over Central Philippine Union Conference Territory, good evening. Maayong gabi mga kaigsuunan dira sa Central Visayas Conference, East Visayas Conference, and Negros Siquijor Mission. Magandang gabi sa mga kapatid natin dyan sa Romblon Mission. Maupay nga kagabihon ha inyong mga kabugtuan sa Summer Mission. Kag maayong gabi sa inyo nga tanan halin sa Negros Occidental Conference and sa West Visayan Conference. Young men and women, you are all invited to give God the strength of our youth, that through the exercise of our powers, through keen thought and vigorous action, we may bring glory to Him, salvation, and unlimited hope to our fellow men. Face up, young people, there's blessed hope. Good evening. I hope and pray that all of you are safe and healthy. Tonight, we will be talking about how sunlight affects our health. Yesterday, we talked about the importance of water. And tonight, I want to tell you that life is as dependent on sunlight as it is on water. There are multiple reasons why it is so necessary. Sunlight is a mega powerhouse of energy, and when we expose ourselves to sunlight, a portion of this energy is transferred to the human body. The ultraviolet rays from the sun changes a chemical in our skin into an inactive form of vitamin D, which is then converted in the liver and kidneys to an active form of vitamin D. You need this because this is an essential nutrient that helps our body absorb calcium from the food that we eat. In this way, the vitamin aids in maintaining healthy bones and muscles. The vitamin is also available through supplementation, but as with other nutrients, vitamin D is best received from the most natural of sources, and in this case, the sun. The recommended daily sun bath of no more than 30 minutes is already sufficient for production of vitamin D. Healthy sun exposure takes into account the time of the day, temperature, weather, altitude, time of the year, and your skin sensitivity to sunlight. Always keep the above factors in mind and be careful with your eyes when being exposed to sunlight. Not many of us will get such an experience in this finite life, but in the meantime, we can enjoy a bit of sunshine every day, knowing that with little caution, we are doing good things for our body. God bless us all. Magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ay handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. O kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan.
Good evening and welcome back again sa aton nga Youth Unlimited Hope series. Ari na kita sa ikaapat na gabi and luyag namon ipaabot sa inyo ang amon nga pagpasalamat and our appreciation sa inyo padayon nga paglantaw kag pag-share sa inyong mga kaabianan that you think nagakinahanglan sa sini nga mensahe, that this message of hope will really bring them real encouragement and hope, especially this time, this unprecedented time when we look at the surrounding no sa aton palibot. There are so many things nga kun wala kita sang insakto nga basis sang aton paglaom, sakto nga foundation sang aton paglaom, we will become discouraged or hopeless. In fact, madamo sa aton mga posibleng kilala sa tao sa palibot that are becoming depressed because of what is happening in our society today. Not only here in the Philippines, but this is worldwide. Hindi kong mga kapaglaom kag mga kaabianan. But tonight we have a very interesting topic and we entitled this Face Up because there's a blessed hope. Okay? Last night, we talked about on how to prevent depression. Ang depression isa sa mga common nga mga balatian nga tuhaw sa aton palibot subong. This is actually a mental health disorder that is prevalent, especially this time. And further on in the coming years, probably this will become worse and worse and worse. And so, this evening, aton pagatun-an kung paano naton overcome ang ginatawag nga depression. Paano naton madaog ang aton depression? Can most likely inyo abyan, inyo kakilala, kaupod sa church, or a friend, or a classmate may be suffering from depression. And so tonight, aton sabto ng pamangkot on how we can overcome depression. May duha ka pamaagi actually on how to treat depression. This is through pharmacology, by using pharmaceutical drugs, and psychotherapy, that is through our psychiatrists and our psychologists. Okay? In majority of the cases, the initial pharmacological treatment actually is prescribed by a family doctor or a psychiatrist, and at the same time, it is being followed by a psychological intervention plan. Okay? Which most likely it will help a lot. Now, ang pharmaceutical products, no, nga ginatawag nato ni mga antidepressants can bring relief actually to relief no sa isa ka tawo actually nga nagasuffer sang depression, pain kag ma-minimize man sini ang tendency nga mag-commit siya sang suicide that frequently actually naga-accompany sa isa ka tawo nga nagasuffer sa ginatawag naton nga depression. Kay ang antidepressant abyan actually works in our brain's chemistry with the objective of balancing the activity of the neurotransmitters in our brain. And so, ari aton magamit gid through our psychiatrist or our family doctor could prescribe us with antidepressant. But of course, it has also some side effects. No? Ang antidepressant medication can become inefficient and even dangerous if it is used in an inappropriate manner. Kung hindi amo ang aton paggamit, then it will become dangerous as well. No? Not only using pharmaceutical products, but having a daily routine. May programa, may mga activities actually. Ang isa sa mga common na strategiya nga ginagamit sa aton mga psychologists, no? Kaya ang pag-provide sang schedule para sa aton pasyente, maga-fulfill sang madamo, no? Maga-accomplish ang madamo man nga kaayuhan actually sa isa ka tawo nga naga-suffer actually sang ginatawag naton nga depression. Ano ning daily routine, no? Kinahanglan magpili kita sang ginatawag naton mga pleasant activities kag likawan naton ang especially at the beginning ang mabudlay nga activities nga iya ma-accomplish, no? Aton gid tinguhaan nga ang aton mga activity nga ginapahimo sa iya are pleasant activities and not considerably difficult actually at the beginning or very excessive, no? So consider that. Also, we have to make it sure that we also seek activities that have a social component. Instead nga magtanaw lang ikaw sang movie nga nagaisahanon siya, mas labing maayo if there will be a get-together of friends, kung may mga social support, makabulig na nga klase sang activities sa aton nga hiniguma sa kabuhi or sa aton kliyente nga nagasuffer sang gitawag naton depression. Kag kung posible, no, if
possible, do not interrupt normal work but continue working or studying, although reducing the numbers of hours and the intensity. For example, kung may assignment ikaw nga ginhatag, kung mahimo, ang mga normal niya nga ginahilikoton, ang normal niya nga mga buluhaton, kung mahimo nga hindi naton pagkuhaon, although nga aton man tun-an, kag aton man balansihon, by reducing, of course, the number of hours or intensity sa aton mga activities nga ginapahimo sa ila. Ano pa gid? In most cases, sila niya ang manual work, kaangay sang carpentry, pagpanahi, o kung gardening, makabuligid. Ini kung mga kabiyanan, ka mga paglaom. No? Kung mahimo, i-include mo naton kung ginatugot sa iya kapasidad, no, sa iya physical nga panglawas, ang physical exercise whenever the patient actually patient's health allows, okay? Makabulig gid ini. Kay ang chemical kag hormonal balance, no, produced by pharmaceutical medication can also be obtained or complemented with sports and physical activity. So, ehersisyo gid, no? As much as possible ini kung mga kabiyanan. What else? Ang schedule nga aton ipahimo sa iya should be planned activities and should be as detailed as possible. Halimbawa, halin sa alas 8:30 sang aga, tubtob alas 9:30 sang aga, ang imuhimuon amo ang pag-jogging. Okay? Ang pagsulat sang amo ni, ang pakig-upod sa imong abyan, no? And many others. Aton lagi siguruhon that it should be what? Detailed, well-planned and detailed. Hinigong mga kapaglaom. Okay? In the treatment, no, of depression, the individual must intentionally also focus on their thought patterns. Isa man ni, no? Kaya ang ila way of thinking, okay, ang thought patterns nila, usually, may mga tendency ini sila nga maghimo sa ginatawag naton mga unrealistic objectives, okay, and expectations. Kaangay sang na-depress siya, kay naguna-una siya, nga hindi siya successful sa iya business, although actually successful siya. No? So, ang mga depressed nga mga tao, ang ila panghuna-huna, ginapadako nila ang isa kabutang actually nga negatibo, o kung isa kabutang actually nga hindi matuod, tungod kay ang ila thought pattern, ang ila panghuna-una medyo may diferensya. Ano pa gid? Gina-point out nila ang ila mga failures, kag gina-minimize nilang ila mga achievements. Halimbawa, nagdaog sila sa isa ka contest sa kanta. Masaling siya nga, ikaw nag-champion, kay 2 man lang kami, abisad to, o 3 man lang kami. No? So, imbis nga, i-maximize or ipadakuon niya ang iya accomplishment, ang mga positibo nga nagakatabo sa kabuhi, mas ginapadako nila ang negatibo nga nagakatabo actually sa ila nga life, inigog mga kapaglaom. And then, they also have the tendency to compare themselves with others, no? And feel that they are inferior. As we have mentioned, ining feeling of inferiority and failure, isa sa mga kabangdanan nga kita makaangkon sang hindi maayo nga palananawon or perspektibo sa aton kaugalingon. For example, ang isa ka babae nag-attend sa ila class reunion, kag nadiskubrihan niya ang iyang mga classmates mas successful kag mas malipayon sa iya, nagpauli siya nga depressed siya, actually hinigog mamakaabiyanan. What else? We can also, aside from right way of thinking, right pattern of thoughts, kinahanglan naton ang family support, no? Ang professional treatment sa aton mga psychiatrists or aton psychologists mas mangin maayo when there is actually a considerable and sufficient support from families towards the depressed person. Gani kinahanglan, mga miyembro sa panimalay nga nag-suffer ang inyong hinigugma sa kabuhi sa depression, we have to listen with attention and sympathy because this alone can produce therapeutic effect. No? Importante gid nga, ang pamati kita sa maayo, nagasimpatiya kita. Okay? Sa iya. Never gid kita, okay? Never gid kita mag-censure o kung aton nga iakigan ang persona o kung i-threat naton them, but instead treat them calmly and naturally. No, hindi naton sila actually pag-akigan, hindi naton sila pag-censure. Instead, we have to treat them calmly and naturally. Ano pa gid? Bilang miyembro sa panimalay, we have to what? Help your family member to keep occupied. Buligan naton nga mangin occupied siya. You can make a plan an outing, entertainment, small task, kag iban pagid nga mga hilikoton that he or she will be what? Will be occupied hinigong mamakaabiyanan. And then, encourage. Okay? Encourage the individual and nurture hope that she or he will come out of depressed state with dignity.
No? Ipatanaw naton siya sa unhan that very soon he would be able to what? Get out, no? Makahalin siya sa ginatawag naton depressed na state with dignity, no? And will come out actually still strong and full of vigor. Okay? But also we have to remember that we will also have to expect some difficulties. Okay? Especially if the individual's condition becomes worse, no? Nagalala, and then magsugod na siya sa pagsiling daw wala na ko sang pulos, gusto na ko mapatay, no? Daw na pulos ang akon na pagkabuhi. Then we have to expect that there will be difficulties in dealing with our loved ones who are suffering with what? With depression. So kinahanglan aton man bilang family members i-monitor ang individual ang aton abyan kung siya bala nagakaon maayo, okay? Wala bala siya nagagamit sang alcohol, no? So kinahanglan aton gid ipakita ang aton nga pagsuporta sa iya. Ano ba gid? Not only ang family support, but it is also important to have this social concept or ginatawag nato ni doing for others, the altruistic practice, no? Kaya ang acts of service actually makabulig sa depressed nga individual nga mahangpan niya that he or she can actually assist kag makabulig man siya sa iban. Kag ini nga experience ini nga kaagi makabulig sa iya, no? Ma-encourage siya kag makahatag actually sang therapeutic effects sa iya. Ano nga mga posible nga mga hilimuon? Doing something for others. Kaangay sang pag-care sang bata sang iya nga abyan or iya nga kakilala, no? Or maglakat ka kag buligan nimo ang isa nga nagakinahanglan, no? Okay? Bisitahan nimo ang imo abyan. Okay? Or mag-volunteer ka sang small job volunteers nga mga pwede nimo mahimo. Ining mga activities nga nagabulig sa iban, makabulig sa iya sa pag-realize that those people are suffering. There are also people nga nagakinahanglan sang bulig, and actually siya, no, ang iya experience kung siya nangin blessing sa iban, ma-realize niya nga may iban galing nga mga tao man that are actually suffering and also have challenges, yet nakaya man nila. And through this doing something for others, makabulig ini actually sa ila that they will get out of their depressive state. Ini kung mga kapaglaong. Okay? So, if you are feeling the symptoms of depression, too much sadness, na wala na will nga mabuhi, no? Na matyaga nimo wala na pulos ang imong kabuhi, then you need to understand that the future actually is not at the mercy of circumstance, and you are an important part of tomorrow. Look the future with hope. Ini kung mamakabiyanan. That's why we have this series this week nga nagahatag focus on the unlimited hope that we have in Jesus. Okay? In Jesus. We have to look forward with hope as well. And then, we also have to make sure that in dealing with our depressed friends, kinahanglan aton sila explain sa ila ang failures plainly, no? Be aware of their strength and also their weaknesses. Kinahanglan analyze naton maayo ang sitwasyon. For example, nag-apply sa isang trabaho kag wala siya makuha. Then we have to present to him, hambalo naton, nga syempre, ang job opening gid man medyo mabudlay ni man gid man imong kwaon, and besides damo ang mga nag-apply. But then you can better prepare for it for the next job opportunity nga pwede niya nga maintrahan so that ma-encourage siya, no? Hindi while aton gin-explain sa iya nga wala gid man ka nakuha, bisan wala ka makuha kay medyo mabulubudlay gid man, no? And then damo sang pililian, but then aton nga i-highlight that he can do buligan naton and mag-prepare siya, and in the next time he will try it better, no? And mag-prepare gid siya maayo para sa sinang position, and I believe by God's grace he or she would be able to have it when she will be prepared for that. Okay? And much of what you experience can be shaped by choices. So kinahanglan i-assume naton ang control of our events. So may mga reactions kita. Halimbawa, naka-experience ang aton abyan sang problema sa panimalay, hindi na siya dapat maguna-huna that there is no longer a solution for the relationship. Okay? But actually, you can do something to improve sang iya way or your way of communicating. There are real ways, actually, may madamo nga paagi on how we can improve actually our future. So, kung aton nga i-explain sa iya that he can make choices actually, makapili siya sang maayo, makapili siya nga maghunahuna nga there will be solutions. Bisan may challenge subong sa panimalay, but if I choose to move on, buligan ako nini, atubangon ako ang dapat atubangon, and in the near future, I know that there will be solution for this challenge that we have right now. Okay? And lastly, hindi natin pagkalimtan ang divine
therapy nga ginatawag, okay? Ang pagsalig sa Ginoo, no? Trusting, ang pagsalig sa Ginoo nga ang Ginoo willing nga magbulig, willing nga magprotect, willing nga maghatag sang favor sa mga nagapangita sa iya, isa sa mga unang nga tikang nga maka-benefit actually from our spirituality. Okay? Kag ini nga conviction nagaproduce sang isa ka relasyon nga naga-inspire sang aton sang inner peace at the same feeling that of a little boy who walks along a rocky path, no? Nga ginakaptan siya sang iya amay kag samtang nagalakat siya, way sa mabudlayan, way sa mahadlukan tungod kay confidence siya nga ang iya amay nagakapot sa iya. I can also remember my father back in General Santos City sa nga mga tinion kun ibuyan ganit niya kami sa tubig sa dagat kag magalungilangoy kami. I'm confident because my father is a good swimmer. My father is a good fisherman. So wala ko nahadlok nga buligan niya ko kag luwason niya ko actually sa katalagman kun ano gid man ang matabo sa akon. So in the same way, when we trust in God and develop actually that relationship with Him, God is going to help us, and that is first step of benefiting from our spiritual experience with the Lord hinggo mga kaabyanan. No? So, kinahanglan nga tun-an naton man ang pagsalig sa aton Ginoo. Much more so nga aton Dios actually may plano sa kada isa sa aton. May rason, no? May rason kita that we will become hopeful actually. That's why I would like to present to you tonight that we can face up because there's a blessed hope. Ini makabulig sa aton nga ma-overcome naton ang aton depression, ang aton too much nga pag-una-una sa mga nagligad because in the future actually we have this hope. Kung nabalaka kita on how this world will end tungod sang pandemya, tungod sang threat na posible sa aton ekonomiya, sa terorismo, sa nagakatabo sa aton palibot. But I would like to remind you that this world will end with hope actually. In their book, Life and Death of Planet Earth, may duha ka astrobiologists from the University of Washington nag-claim nga ang aton kalibutan kuno is bound by an internal time clock. No? Firstly, siling nila that the age of plants and animals will be over. Then the ocean will be lost. Ang tanan, mga kasapatan, mga tanom, ang kadagatan, no? matapos ini, this will devolve into a burned out cinder as the sun swallows it up in about 7.5 billion years. Siniligog mga makaabyanan. Si astronomer Robert Smith, halin sa University of Sussex, nag-agree siling niya sa sining prognosis. Nag-suggest siya ng aton only hope actually to get rid of this is kinahanglan makaangkon kita sa ginatawag naton interplanetary life rafts. Daw inabalang malunod ng barko may mga raft, no? Maaton masakyan kag kinahanglan ining life raft hindi siya man tama kalapit sa adlaw nga masunog or tama man kalayo para ma-maintain niya ang energy, ma-maneuver niya iya kagalingon para nga maluwas kita, no? So, amo ni ang ginahuna-una sang madamo, no? Nga ang kalibutan naton actually will end, no? Will end with this it's a gloomy end actually nga wala sang paglaom. Ang iban magsiling sila nga ang global nuclear war. We mentioned ginabulubanta sang World Watch nga may mga 27,000 nuclear in stock actually kag ina posible will also finish the world. Not only ang global nuclear war bag ang doomsday asteroid, okay? Kag mga balatian actually that are very grabe makamamatay nga mga balatian like in COVID-19, no? Kag ang mga Ebola virus, ang iban pang balatian, and we're expecting that the more we come closer to the coming of Jesus, the more actually nga may madamo pagid nga mga balatian, okay? And iban, nagapati man sila that the planet actually ejected from the solar system, makuha ni sa solar system ni kung mga kaabyanan, no? Kag may bag-o naman nga version sang Big Bang Theory na paglupok silitanan, ang magtuhaw na lang ang mga uk-uk, and from that simple nga uk-uk, mag-evolve naman over 1 billion of years and then mag-start all over again ni kung mga kaabyanan. Pero, ang pamangkot naton subong, may ara bala kita paglaom para sa aton palaubuton? Or ang aton bala future tama kadulom kag wala sang paglaom? Okay? May ara ayhan.
Matuod ayhan nga wala sang paglaom o kung may paglaom kita hinigugma nga mga kaabyanan. Ang Titus 2:13 nagsiling sa aton nga siling niya nga nagahulat sang bulahan naton nga paglaom. May ara bala kita paglaom sa aton sa aton palaabuton in the future? Yes, the Bible Titus 2:13. Ang bulahan nga paglaom sang ikaduha nga pagbalik sang Ginoo hinigugma nga mga kaabyanan, no? In fact, ang Revelation 21 verse 4 nagsiling, pahiran niya ang tagsa ka mga luha sa mata kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod, ukon paghibi, ukon kasakit pa kay ang nahaunang butang. Okay? Naunang mga butang, nagtaliwan na. In other words, mga kapaglaom, kamakabyanan, we have hope in the coming of Jesus. Kaya kung si Jesus na magakari, ang aton mga mata, pagapahiran niya, ang mga luha sa aton mga pata, pagapahiran na. The future life, puno ini isang new beginnings. You just imagine, wala na sang broken relationship. There will be no more cancer. There will be no more depression, no more loneliness, no more youth suicide, and the power of an effect of sin and death will be gone and replaced with health and happiness. And that will be happiness, health, and peace forever. Hindi ko makabiyanan. Our future is full of hope in Jesus. Hindi ko makabiyanan. So, the coming of Jesus actually is a blessed hope. Number 2 question, what event? Ano ang mga panghitabo that will begin this new life of unending hope and happiness and peace with Jesus? Ang Hebrews 9 verse 28 nagsiling, sumong man si Kristo nga nahalad sing makaisa sa pagdala sa mga sala sang madamo, magapahayag sa ikaduha nga walay kalabtanan sa sala kundi sa pagluwas sang mga nagahulat sing makugihon sa iya. In other words, inigo makaabyanan, that Jesus Christ is coming. He will come, magakari siya, kagkuhaon kita, luwason kita, sang kita nga mga nagahulat sing makugihon sa iya, nigo mga kaabyanan. In fact, ang ikaduha nga pagbalik ni Kristo nagadala sa aton sang kadalagan, kaluwasan sa tanan nga mga sumulunod ni Kristo, and an end to this world is in its present state. God, magakari si Kristo, kuhaon ni kita, and He will put an end to the present status sang aton susyedad, sang aton kalibutan. Hinigog mga kapaglaom. Kag ini nga event, importante gigatama. In fact, in-mention ini sang 1,000, 1,000 times in the Bible. But si ganon, importante ini nga panghitabo, the coming of Jesus. Number 3 question, can we be certain Jesus really will come? Makasiguro gidahan kita nga si Kristo magabalik. Ang John 14:1-3 nagpasiguro sa aton sila nga dili malisang ang inyo mga tagipusoon. Magtuo kamo sa akon, magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Versikulo 3, kag kun ako kadto kag makaaman na sa inyo sang duog, ano siling niya? Magabalik ako. Kag dalhon ko kamo, kaupod nakon, agod nga kundiin ako, didto man kamo hinigog mga kapaglaom. You see, ang Ginoo wala nagsiling maybe or should or I hope that I will come, pero siling niya, but I will come. Siguro hinigog mga kabyanan that Jesus actually will really come to take you and me to heaven. John 14:1-3. How will Jesus come again? Paano ang pagbalik ni Ginoong Kristo? Acts 1 o kung binuhatan 1:9 para kadto sa 11 nagsiling, kag sang nakasiling siya sini. Sa nagatulok sila, ginabayaw siya, kag ang panganod nagbaton sa yagikan sa ila itululok. Versikulo 10. Kag sang nagatulok sila sa langit, sang nagapaibabaw siya, ano sa linga? Yari karon may duha ka mga tao nga napanaptan sing maputi, nga nagatindog sa luyo niya ka nagasiling. Mga tao sang Galilea, nga bala nagatindog kamo kag nagatulok sa langit, siling niya. Okay? Ining Jesus nga ginbayaw palangit gikan sa inyo, magabalik sa amuman nga bagay, subong nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Hinigog mamakabiyanan, ang pagbalik ni Kristo gali kaangay man sang iya pagkayab o kung pagsaka dito sa langit. Ang duha ka anghel nagtestify nga samtang mga tao dito sa Galilee nagatanaw sa iya nga nagakayab pa kadto sa langit, sa amuman nga pamaagi ang Ginoo magabalik. So ang iya pagbalik actually literal nga pagbalik, personal nga pagbalik. Na notice ninyo nga ang Bible nag-mention
that you have watched, you have looked, you have behold and gazing and saw. Ini nga mga description nagapakita that this is a literal and personal, kag hindi ini figuratively or spiritually nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Jesus will come back literally and personally and not figuratively or spiritually. Ini kong makaabiyanan. Question number 5, who will be with Jesus when He returns? Sinong upo ni Ginoong Jesucristo kung siya magabalik? Ang Matthew 25 verse 31 nagsiling, nga ang anak sang tao kung siya magari sa himaya, and all the holy angels upod saya. You can imagine, no? Can imagine the enormity, no? Ang kagranduso sang ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Coming halin sa langit, upod ang binilyon ka mga manugtunda upod sa iya hinigugma nga mga kapaglaom. Who will see Jesus when He returns? Is the next question nga gusto naton sabton. Matthew 24 verse 30 nagsabat, niyan nagapahayag ang tanda sang anak sang tao sa langit, kag niyan magakasubo ang tanan nga kabikahan sa duta, kag makita nila nga nagakari ang anak sang tao sa ibabaw sang mga panganod sa langit, okay? Nga may gahom kag kag may himaya. Pila kabilog ang makakita ang tanan nga kay kabikahan sa duta. Dugang pagid sa pinadayag o kun bugna 1 bersikulo 7. Yari karon nagakari siya kaupod sa mga panganod kag sa tagsa ka mga kamata makakita sa iya, okay? Ang mga naghando sa iya, kag ang tanan nga kabikahan sang duta. You see, ni kung makabiyanan, ang Biblia, klaro, nga ang tanan nga mata, makakita, bisan pa man ang naghando sa iya. Makakita sa iya ikaduha nga pagbalik. Ang ikaduha nga pagbalik sa Ginoo is, or will be a global event, nga makitaan sang tanan. Maayo man nga tao, kung hindi. Every eye will see Him, and no one will miss actually His coming. In fact, kaangay sang isa ka kilat nga halin sa east pakadto sa west, sa north or sa south, makitaan sang tanan nga mga katauhan, maayo man o kun malain. Question, will the second coming of Jesus occur secretly? Ano bala ang paagi sa iya pagbalik? Sekreto bala ini or hayag? John 5:28 and 29 nagsiling, dili ka mo matingala sini kay ang tak na magaabot nga ang tanan nga yara sa lulubngan magapamati sang iya tingog kag magaguwa ang mga nakahimo sang maayo sa paggabanhaw sa kabuhi kag ang mga nakahimo sing malaot sa paggabanhaw nga sa paghukom. Hinigong mga kabyanan, versikulo 16, kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga may singgit sang pagmando kag sang tingog sang puno nga manugtundya kag sa bundyong sang Dios kay ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Talupang da hinigong mga kabyanan that there will be nothing secret or silent about sa ikaduha nga pagbalik sa Ginoo. Bisan pa man ang mga napatay makabati sa iyang tingog with words such as shout, voice, and trumpet. Ang Ginoo luyag magpahibalo sa aton that His coming actually is not secret, and absolutely clear that the second coming of Jesus will be an event na mabatian sang madamo bisan pa man ang mga napatay. Next question, ini ko mga kabyanan, what did Jesus mean? Ano ba lang ginhambal niya? Ang kahulugan sa iya ginhambal sa nagsiling siya in Matthew 24, one will be taken, and the other will be left. Versikulo 37, nagsiling subong sa mga adlaw ni Noe, amuman ang pag-abot sa anak sang tao. Kay subong sang sadto nga mga adlaw, sa wala pa ang anaw sila nagkaon, nagainom, nagapangasawa, kag nagapamana, tubtob sa adlaw, actually nga nag-abot ang nagsulod si Noe sa arka. Versikulo 39, kag sila wala makahibalo tubtob nga nag-abot ang anaw kag nagdala sa ilang tanan. Okay? Amuman ang pag-abot sang anak sang tao. Now talupang da Nigog mga kaabyanan, no? Niyan ang duha ka tao sa latagon, ang isa kuhaon kag ang isa bayaan. Natalupong daw nato nigog mga kaabyanan nga gingamit ni Ginoong Jesucristo ang halimbawa sang kapanahonan ni Noe. May duha ka klase sa mga tao, ang mga tao nga nakaaman sa pag-abot sang anaw o kun sang anaw kag ang mga wala. So aton nahibaluan nga madamo ang wala nakaaman kay wala sila magpati, apang ang 8 nga miyembro sang panimalay ni Noe among nakaaman. So, kung magsiling kita, okay? Kung magsiling kita nga sikrito,
no? Ang isa secretly madula lang, no? Kay madamo sa mga Kristohano na nagatudlo sa ginatawag naton secret rapture. Halimbawa nagasakay kamo sa eroplano, ang isa ka piloto buutan, kalit lang siya madula kag ang isa mabilin, ang isa ka malao, ang isa nga hindi matarong magpabilin lang siya, no? In fact, nakita niyo sa madamo ning mga libro, nabatian ninyo, kita siguro niyo sa pila ka mga film, kag isa sa mga film, no? Nga isa sa mga movie actually, ang inang movie nga gintiguluhan Gone, no? Nga nag-depekto sang tatlo ka mga lawyers nga na left behind kag ang iban nga mga maayo nga lawyers actually gin secreto nga gin-submit dito sa langit. One of the key secrets of prophecy is that the coming of Jesus, no, is not actually to be secret, kundi hayag nga aton makitan. In fact, sa pulong ni Ginoong Jesucristo sa Matthew 24, na often or permi nga ginagamit bilang ebidensya sang pila naton ka mga abyan, mga Kristohano nga nagatudlo, nga ang coming ni Jesus Christ is secret, wala actually nagapakita that this event is secret. Nor is there any reference to a two-stage coming. No? Ang secrets, okay? One of the key secrets of prophecy is that the second coming of Jesus, ang ikadong nga pagbalik ni Jesucristo, is not going to be secret. Kaya ang tanan mata makakita, ang tanan nga mga dalunggan makabati sa iya nga pagbalik. Nga man, how will the second coming affect the planet Earth? Amo na nga siguro kita nga hindi sekreto ang iya nga pagpadayag. Ang Revelation, bugna kapitulo 16, 18 kag 20 nagsiling kay may mga idlab sang kilat, mabaskog nga mga kagahod, mga tunog sang daguob kag dagkong linog actually, no? Dagkong linog nga wala pagid sang subong kutob nga may tawo sa duta kay dako gid yadto nga linog. In other words, there will be an earthquake, may linog nga wala pagid matabo, no? Mas mabaskog pa sa Lisbon earthquake, sa Haiti nga earthquake, no? Sa Puerto Rico, sa mga dalago nga mga earthquake nagkalatabo sa kalibutan. It will be more than that kay wala pa ini matabo sa bilog nga kalibutan. Bersikulo 20, kag ang tagsa kapulo nagpalagyo kag wala na makita ang kabukiran. In other words, ang aton mga kapuluan, there will be rearranging. Ang mga pulo nga iban hindi na makita, ang iban mga bukid hindi na makitaan tungod sa sining sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. So ini nagatudlo sa aton abyan that the coming of Jesus is not actually a secret event, but it will be a grand event. Makitaan, mabatian naton. Okay? With unprecedented earthquakes, ano? Ini nga ang mga isla magkaladula, no? Ang mga bukid ni magkalapatag ni sila, magkaladula actually, kag aton nahibaluan, no? That when Jesus will come, there will be powerful destruction of earth when He will come. And He will come like a thief in the night. Kung wala kita nakaaman sa ikaduha nga pagbalik sa Ginoo, then aton siya nga masugataon kaangay sang isa kakawatan nga nag-abot sa gabi. What will happen, okay, to the kingdoms of the world when Jesus Christ will come? Ano matabo sa sining mga kapungsuran? Ang Daniel 2:24 naghatag sa aton sang ideya nga ining mga kapungsuran sa kalibutan pagadugmukon ini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon. Kaya atong ang bato dito sa Daniel 2 nga nag-igo sa dako nga imahen, no? Ang tanan nga mga pungsod actually nga ginasimboluhan sa tong nga imahen pagadugmukon ato, pagkapapason ato kag ang ginharian sa Dios magapadayon sa wala na gid sang katubtuban. Aton makit-an diri, no? Sa sekreto nga damgo nga ginhatag kay nahaling Nebuchadnezzar mga masubra 2,500 years ago, aton nahibaluan nga ang ikaduha nga pagbalik sa Ginoo magaguba sa mga pungsod sa kalibutan, and God is going to establish His kingdom that will stand forever. Question number 11, what will happen? Anong matabo sa mga buhi nga mga makasasala sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo? Anong ila himuon? Bersikulo 8 sang Thessalonica, 2 Thessalonica 2 verse 8. Kag niyan ipahayag ang malinapason kag si Ginoong Hesus magapatay sa iya sa ginhawa sang iya baba kag magalaglag sa iya paagi sa iya pagpahayag kag pag-abot. Ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo tungod sang iya kasanag, no? Tungod sa ginhawa sa iya baba kag magalaglag sa iya paagi sa iya nga pagpahayag tungod kay ang brightness sa Ginoo hindi makasarang ang mga malaot, amuni ang magapatay kag magalaglag sa mga malaot sa pagbalik ng Ginoong Jesucristo. God will actually take to heaven everyone, no? Pagdalon sa Ginoo ang tanan nga mga tao pakadto sa langit. Aton dumdumon hinigog mga kaabyanan that God will take to heaven ato lamang ang magmalipayon dito sa langit.
Kung hindi kita mag-enjoy dito upod sa Ginoo, hindi ang Ginoo gusto nga magkadto kita dito. We certainly would not enjoy in heaven kung wala kita nag-enjoy man sa Ginoo diri sa sining nga kalibutan. Amo na base ma-awkward kung awkwardan ka upod sa Ginoo diri pag-abot sa langit awkward man. That's why ang Ginoo nagarespeto sa imong pagpili kag sa akon pagpili. And the same mercy ang ina nga kaluoy that keeps some people out of heaven as it allows others to go into heaven depende sa aton pagpili. Apang kung pilion naton nga magpakig-upod sa Ginoo, God wanted you to be actually in heaven. Okay? Ang mga makasasala hindi sila sarang makatulok sa kaputli sa himaya sang Dios nga nagapungko actually sa trono, no? Imagine ang impact sa ni what could be millions and possibly billions of angels upod ang himaya sang Ginoo sa iyang pagbalik. That's why ang mga makasasala hindi makasarang magtan-aw sa nagapungko sa trono sang Dios. Now what will happen to the righteous dead when Jesus Christ will return? Ang Biblia ang siling sila mabanhaw sing una. No? Kag ang mga napatay kay Kristo, nahon ng Tesalonica 4 versikulo 16, ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sila sang una. Sa pagbalik ni Ginoong sa Kristo, the righteous dead, una sila nga pagabanhawon. Imagine the excitement of seeing your loved one, your child, your husband, your wife, ang imo nigong masakabuhi when Jesus Christ will come. They will actually, maresurrect sila halin sa ila mga lulubgan. And what a hopeful day inigugma ng mga kapaglaom. Question number 13, what will happen to our bodies when Jesus Christ will come? Ang 2 Corinthians 15, 52 and 53 nagsiling, kag kun mapatay, kag ang mga namapatay banhawon nga di madinulunton, kag pamayluhan kita. No? Sa aton pa, ang mga napatay dira kay Kristo, paga banhawon kag ang aton madinulunton mamalatyon nga lawas paga islan ini, no? Sang indi madinulunton kag kinahanglan magasuklob sang pagka di madinulunton kag ining mamalatyon nga lawas kinahanglan magasuksop sang indi pagka di mamalatyon nga lawas. So what a great news it is inigong mga kabiyanan ang aton mga imperfect ang mga lawas paga islan, and then we will become for eternally mga batanon kita nga mga gwapo ka mga gwapa, no? Even more importantly, labaw ka importante sanan, ang aton batasan magabag-o. We will become immortal. Hindi na kita magpatay, hindi na kita mag-suffer sa sala, hindi na kita mapatay sang liwat. Inigong mga kaabyanan. Now, pamangkot, what will happen to the righteous living when Jesus Christ will come? Ang Biblia nagsiling na ang mga nabilin nga mga matarong, na okay? Pagasagmiton sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan kag niyan mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Talupangdan ninyo nga si Ginoong Kristo wala pa magtungtong sa kalibutan. Si Jesus Christ will not be seen via CNN or at a football match or at a meeting or meeting the president at the White House, no? The earth will be wiped clean, all of life and all the righteous will meet in the air, no? Aton sa pagbalik sang Ginoo ang tanan nga mga buhi nga matarong iya nga paga sagmiton kag iya dalon, no? Didto upod sa iya sa bag-o didto sa langit inigong mga kabiyanan. Once the righteous dead had been raised, no? Those who are alive, ang mga buhi kag nagahulat sa ikaduha nga pagbalik sang Ginoo, pagasagmiton upod sa iya dito sa kalingitan. And there will be giant reunion, great reunion sa mga tao nga naghigugma sang Ginoo all throughout the history of the planet of the earth. And it's so exciting to note nga mga nagliligad naton nga mga faithful nga nag-alagad sa Ginoo hasta sa pagbalik sang Ginoo, we'll have that great or giant reunion when Jesus Christ will come. The next question is, what a warning does Jesus give about the second coming? Anong iyang mga warning? Mga paanda maginbilin sa aton. Matthew 24 verse 5, kag madamo ang magakari sa akon ngalan nga nagasiling, ako ang Kristo, kag magapatalang sang madamo. Hignugugma aton talupangdon nga ang kaaway ang yawa magapadala sang madamo nga mga pagpatalang, magaklaim nga sila amo ang mga Kristo, ang mga piki nga mga Kristo, magaklaim nga sila actually ang amo ang manuluwas. But we have to be very very careful in mga kaabyanan. Ang mga Hudiyo nagapaabot pa sang Mesiyas, ang mga Muslim nagapaabot man sila kay Isa o kay Jesus Christ. And ang kita mga Kristiyanon, we are all of course looking for the return of Jesus. Once, no, ang isa sa mga pinakadako nga last nga deception nga himuon sang kaaway amo nga magpakanaog, no, magpanaog ang kaaway kag
Pakita siya in like manner. In like manner, the devil actually will perform it, will dramatize it. Kag ang wala na kaaman will be deceived about that. Amo nang warning nga ginbilin sa Ginoo sa aton. And so how can we be protected against the deception? Paano naton malikawan nga hindi kita magpatalang kun ina matabo na ang Isaias 8 versikulo 20 nagsiling, kag sa kasuguan kag sagpapamatuod kung hindi sila nagahambal suno sining mga pulong kinahanglan hinigog mga makapaglaom ang aton balasihan permigid diri sa balaan na kasulatan sa pulong sang Dios. Kung ang ginatudlo nila hindi suno sa balaan na kasulatan, kung ang ila ginawali hindi tuno sa balaan na kasulatan, kung ang ila paginawi hindi sunod sa balaan na kasulatan, then hindi ta sila pagpatihan kay sa pagkamatuod wala sing pamanagbanag sa ila, wala sang paglaom sa ila. Agod nga mahibaluan naton ang tama, kinahanglan mahang pananay naton kag masaligan naton anay ang pulong sang Dios. Kinahanglan nga aton testingan ang tanan base sa pulong sang Dios. Kag ini nga mga leksyon naka-outline nga daan diri sa libro sa Biblia nga ginhatag sa Ginoo kung paano siya magbalik. We can all be certain, okay, of the truth and error when it comes to this vital issue sa ikaduhang pagbalik sang Ginoo. Question number 17, what will be the righteous say at the second coming of Jesus? Isaiah 25 verse 29, magasiling sila, yari na ang Dios nga amon ginpaabot. They will be excited to welcome sa pagbalik ni Ginoong Kristo kung kay ini ang Dios nga amon ginpaabot, madugay na kami nga nagahulat sa iya. The righteous will not be taken by surprise when Jesus Christ will come. No? Like a thief in the night in 2 Peter 3 verse 10. Kay ang mga malaot, no? For the wicked, ang mga malaot, but para sa mga malaot, Jesus will come like a thief in the night. Apang sa mga mataro nga nagapaabot sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, He will not come like a thief in the night because they are ready hinigong mamakaabianan. So will everyone who claims to be saved will be taken to heaven kung nagbalik na si Ginoong Kristo? Ang tanan ba lang nagasiling nga ako naluwas na, makakanto bala dito upod sa kay Ginoong Kristo sa mga langit? Siling sang Matthew 7 verse 21, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa mga langit, kundi sila lamang nga nagahimo sang kabubuton sang akon Amay nga yara sa langit. Kag niyan pahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. So hindi gali ang tanan nga nagasiling Ginoo, Ginoo, hindi gali ang nagtangan praise the Lord, makasulod sa ginharian sa mga langit, kundi sila nga nagasunod sa Ginoo. Madamo sa mga Kristohanon diri, no? Ang nag-claim that they are Christians, kag puno sila sang balaan nga espiritu, but they miss out on heaven. Hindi sila makakadto sa langit. Tungod sang isa ka simple lang rason. Gusto ni Ginoong Kristo hindi lang ang aton pagsimba, but also our obedience. Gusto sa Ginoo nga aton alagaron siya, hindi lang bilang aton manuluwas, apang bilang aton Lord, siya ang magadominar, nga aton siya sundon actually. Nga aton siya simbahon, kag aton siya sundon sa iyaluyag nga ipahimo sa aton. In fact, ang highest form of worship is obedience. Obedience is the best way to show that we believe in Jesus. It is not enough to just say, praise the Lord, yes Lord, and yet wala naton ginatuman ay nga ginasugo sa aton, ang iya nga ginapahimo sa aton. So what should be? Ano dapat ang aton attitude hinigong mga kaabianan sa pagbalik sa Ginoo? Ang bugna o pinadayag 22 versikulo 20 nagsiling, kabay pa Ginoo, kari ikaw o Ginoong Hesukristo. Kita nga magpabilin sa kay Ginoong Kristo nga makaangkon sang insakto kag matarong nga relasyon sa iya, we can say, Lord, please come. We want you to come. Kay ginakapoy na kami sa mga nagakatabo sa kalibutan. We want you to come. Kabay pa kun tani Ginoo nga ikaw magabalik na. Hinigog mga kapaglaom, hinigog mga kaabiyanan, we have hope. We have this great hope in Jesus. Kag ini nga paglaom aton maangkon kay Ginoong Kristo lamang. Kay siya nagsaad nga siya magabalik sa pagkuha sa imo, sa pagkuha sa akon. Agud luwason niya ikaw kag ako, kag dalon niya ikaw kag ako didto sa bago nga langit kag bago nga duta, nga diin didto kita magapuyo, nga wala na sang paghibi, wala na sang pagbululagay, wala na sang kamatayon, wala na sing kasabo, nga di lunlon o kon puros nga kalipay, puno sang paglaom ang aton ma-experiencehan. Nigug mga makaabiyanan, when Jesus comes, there will be only two groups of people, the saved and the lost. Diin bala ka mo magapili? Would you like to choose to be with Jesus and be ready when He comes? Or to be among the lost
that will be lost forever. Luyag bala ninyo sa Ginoong Kristo nga dawaton, and you will be among those who are saved. Ini ang pamangkot, ini kong mga kapaglaom sa mga gabi. Luyag bala ninyo dawaton sa Ginoong Kristo bilang inyo personal nga manluluwas. Kung ini ang imo handom, ini kong mga kaabianan, kag mga kapaglaom, luyag ko kamo nga magduko sa inyong mga ulo, samtang kita magapangamuyo. Ginoong Diyos, salamat sa pihak sa makahaladlok nga manghitabo sa amon palibot. May paglaom kami sa imo ikaduha nga pagpalik. Ang mga palatandaan nagapakita na nga ikaw malapit na magbalik. And tonight, Lord, ang imo mga kanakan nga nagapamati, ang ila mga kaabihanan, kung diin man sila nga parte sang Panay kag Guimaras o kung sa din man nga parte sang Pilipinas o kung sang kalibutan, Lord, thank you that you will give them the hope that we have in Jesus when He will come. They have made a decision, we have made a decision, dear Lord, to accept you and to live for you and to obey you tonight. Thank you, Father. Nabuligan mo kami by your grace that we would always be ready when you will come. Oh God, please remember your children. Remember us, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.